Patuloy na binabantayan ng Philippine Navy at Philippine Coast Guard ang Chinese research vessel na pumasok sa archipelagic waters ng Pilipinas. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus. Panibagong barko ng China ang pumasok sa archipelagic waters ng Pilipinas. February 9 nang unang na-detect mula sa Littoral Monitoring Station Melville ng AFP Western Command ang Chinese research vessel na Lanhai 101 na naglalayag sa silangang bahagi ng Palawan. Kaagad idineploy ang barko ng Philippine Navy na BRP Andres Bonifacio kasama ang barko ng Philippine Coast Guard na BRP Melchora Aquino para magbantay. Maayos naman daw na sumagot ang crew ng Chinese research vessel sa radio challenge at sinabing ang kanilang rerouting ay dahil sa masamang kondisyon ng dagat sa kanlurang bahagi ng Palawan at tiniyak nilang susunod sa rights of innocent passage. Sabi ng Navy, nanggaling sa port lang sa Malaysia ang research vessel at pabalik ng Shandong sa China. Under UNCLOS, ships have the right of archipelagic sea lanes passage. Their passage was continuous and expeditious. Huling namataan ng Chinese research vessel sa kanlurang bahagi ng Subic Bay, Zambales at posibleng lumabas na ng EEZ ng bansa bukas. Noong nakaraang linggo lamang, 3 ring PLA Navy warship ng China ang pumasok sa archipelagic waters ng bansa. Pero hindi kagaya ng mga barkong ito, mas maayos ang naging koordinasyon ng namataan ngayon na research vessel. Bagay na dapat gawin ng lahat ng dayuhang barko, sabi ng Navy. First and foremost, I would like to highlight again the vigilance of our monitoring stations. We were able to track this when they entered our EEZ. They were challenged when they were within radio frequency range. They responded accordingly. This is the expected behavior of foreign ships from any nationality, from any country that passes through our archipelagic waters. Samantala, nakabantay rin ng AFP matapos itaas ng Office of Civil Defense ang alerto sa Palawan at Basilan dahil sa inaasahang pagbagsak ng debris mula sa pinakawala na space rocket ng China nitong Martes. We have already informed our field units what to do in the event of the debris that would probably cause any harm or endanger the security of our people. Base sa abiso ng OCD at Philippine Space Agency, ang mga posibleng drop zone ng debris ay 85 nautical miles mula sa Rosal Reef, 40 nautical miles mula sa Puerto Princesa City, Palawan, at 33 nautical miles mula sa Haji Mutamad, Basilan. Pinalalahanan ng publiko na huwag lapitan o huwag hawakan sakaling makakita ng debris. Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.